Nandun ho lahat yun. Oh, pero yun ang ginagawa nila. Di ba? So, hindi tama. Okay? So, yun ginagawa sa inyo is maliwanag po na ano kayo, inaatat kayo, tawag dito yung inaabala kayo. So, in madalit salita, harassment po. May nagtanong sa akin, naku po, 2 days before due date ko, panay na ang tawag nila at text kahit hating gabi. Hindi na makatarungan. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Pasensya na po no kung hindi ako nakakapag-upload ng araw-araw lately no kasi talaga napakarami kong trabaho no hindi ko na nga humaasikaso yung buko. Mahaba na po, hindi na rin ako nakakapag-ahit pero gagawan po natin ng ng paraan para po kahit papaano makapag-upload pa rin tayo. Ang iniisip ko nga ho is kahit siguro iksian ko na lang muna yung video, no? Tatabi lang ako sa isang gilid, bibideo ko pero ang hirap po kasi noon baka hindi ko kayo mabigyan ng magandang kasagutan. No, baka mamaya kasi dumating parang pilit lang kaya ayoko rin hong gawin no. Kaya anyo pag-iisipan ko kung paano natin magagawa ito kasi lalo ngayon parating po ang December mas marami yung trabaho talaga ngayon no. Pagpaumanhin niyo na po kung hindi ho natin kumbaga hindi ko na ibibigay yung aking araw-araw sa inyo no. Pero gagawan ho natin ng paraan, okay? So sagutin ho natin itong inyong katanungan, okay? Sabi niyo nga po 2 araw bago dumating yung inyong due date, tawag na at puro message na inaabot ninyo. Okay? Tapos, kahit hating gabi, tumatawag pa mga bugok o di kaya nagme-message. Okay? Bawal ho yan, no? I-discuss ho natin yan later, no? Kasi, dinefine na po yan no, sa prohibition ng unfair debt collection practices. No? Kung ano talaga ba yung tamang oras po ng pagtawag at pagpunta no, ng mga maniningil sa kanilang mga kliyente. Okay? Pero dun ho sa sinasabi nyo na 2 days before the due date, talagang ganyan ho yung mga yan. No? Mga atat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun eh. Actually po, pwede naman po no, na magpadala ng mensahe. Hindi naman hulabag sa batas yung magpadala ka ng mensahe. Paalala lang po. No? Sasabihin nyo lang na, paalala po, ito po from Boss Ray Lending. No? Paalala lang po na ang due date po ninyo is sa susunod na araw. No? Maaari lamang pong sumagot ng yes or mag-confirm para po hindi na kayo matawagan. No? Parang ganun ho. Mensahe lang. Paalala. Diba? Pero yung para tawagan mo minuto, hindi ho tama yun. No, ba't alaba kayong ibang gawain? Diba? Yun ho kasi mahirap. Naaabala kayo dun sa mga pang-araw-araw yung gawain. Andun na ho tayo. May obligasyon ho tayo sa kanila. No? Nang hiram tayo, kailangan natin bayaran. Pero ho yung hindi pa naman ho due date eh. Kumaga hindi pa lumalampas actually sa due date eh. Diba? Kasi ang ganito yan, no? 2 days prior to the due date, wala akong problema magpadala ng mensahe. Yung paalala lang po. Tapos during the due date, paalala lang din po. Pero yung sabihin mo, kukulitin mo, pati yung reference, yung tatawagan mo na, o yung ninakaw pala nila na mga contact details, no? Hindi tatama yun. Diba? Kung yan lumagpas sa due date, yan maaari pa. Tumawag kayo, sige, tawagan nyo. Pero, naayon doon sa prohibition ng unfair debt collection practices, hindi kayo po pwedeng mangharas, hindi kayo po pwedeng manigaw, hindi kayo pwedeng magmura. Diba? Bawal yun eh. Tapos kayo kung ano pa yung bawal, yun ang ginagawa ninyo. Okay? Eto ho, no? Ang tamang oras po ng paniningil, ayon ho sa prohibition ng unfair debt collection practices, isimula ho alas 6 ng umaga hanggang alas 10 lamang po ng gabi. Hindi na ho po pwede lumampas doon. Kung anumang mensahe o tawag na lumampas ho doon, labag na po yun doon sa pinag-uutos po sa prohibition ng unfair debt collection practices. Nakita niyo ho,
Tapos yung sa inyo, hating gabi. Aba, hindi naman ho tama yun. Kasi oras nyo ng pahinga yan eh. Di ba? Bakit nila, kumbaga, kukunin pa yung oras ninyo sa pagpapahinga? Paano kayo makakapaghanap buhay ng maayos niyan? Diba? Paano nyo magagampanan yung inyong tungkulin sa inyong trabaho kung hindi kayo makakapagpahinga? Kung pati yun kukunin nila, ay hindi naman yata tama. Diba? Ang kami ho, ang practice ho namin, kung ano po yung office hours. Yun ho ang oras ng tawag namin, tsaka oras ng pagbisita sa aming mga kliyente. No? Hindi na ho kami lumalagpas doon. Not unless po, yung kliyente ang mag-request. Nakasaad din po yan doon sa Prohibition on Unfair Collection Practices. Kung ang request po ng kliyente is tawagan siya sa ganitong oras, no, lagpaso doon sa alas 10 o di kaya bago mag alas 6 ng umaga. Kasi may mga tawag dito, kliyente ho tayo na naghahanap buhay ho. Ang hanap buhay ay gabi. Gising ho sila sa gabi, tulog ho sila sa umaga. So, may mga ganun po na mga request, no? Actually, may mga ganun ho akong nare-receive. Ang gusto ho nila, alas 5 pa lang ho na madaling araw, kailangan nandun ka na sa bahay. Eh, wala ho akong magagawa para magampanan ko yung trabaho ko. Kailangan pumunta ako doon ng ganung oras. O di kaya, sabihin, Ray, puntahan mo ako mga alas 11. O, gagawin ko ho yun. Kasi, tungkulin ko ho yun eh. Di ho ba? Kumbaga, extra effort ko na lang ho yun. Kasi kasama ho sa trabaho ko. No? Pero kung ikaw mismo as maniningil, i-impose mo yung lagpas dun sa yung o di kaya yung beyond dun sa scope ng oras na yun, hindi tama yun. May batas eh. Diba? May memorandum na inilabas. So, hindi tama na labagin. Kaya lang ho, kagaya ho ng lagi kong sinasabi sa inyo, itong mga abusadong online lending apps na to, wala akong sinunod yan. Pag binasa nyo po yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, nandyan po sa aking description box sa aking YouTube channel. Pag binasa nyo yan, makikita nyo doon, lahat yun nilalabag nila. Totoo yan. Yung pananakot, yung pagpapanggap, no? Yung bang sasabihin sa inyo, may gagawing masama sa buhay po ninyo, pati sa pamilya. Bawal ho lahat yun. Nandun ho lahat yun. Pero yun ang ginagawa nila. Di ba? So, hindi tama. Okay? So, yun ginagawa sa inyo is maliwanag po na kayo, inaatat kayo, tawag dito yung inaabala kayo. So, in madalit salita, harassment po. No? So, ang gawin nyo ho, lagi ko lang ho sasabihin, pag-ipunan nyo ho yan, tsaka nyo ho siya bayaran. Kasi unang-una ho, pananagutan at kapaano ho natin yan, obligasyon na sila o'y bayaran. Okay? Pero hindi naman ho siguro tama yung ginagawa nila. Although, sige, yes, nagkautang tayo. Na late tayo ho sa pagbabayad. Pero, hindi ho dahilan, no, yung pagiging late para kayo ay abusuhin o para lapastanganin ng inyong dangal o kumbaga pagsabihan kayo ng hindi magagandang salita. Di ba? Hindi pa lang ho bayad sa utang eh. Di ba? Dumarating ho sa punto talaga na ang mga tao nagigipit. Maski man ho ako nagigipit ho ako, nangihiram din ho ako. Di po ba? Pero ang sa akin kasi is kung dumating man ho ako sa punto na ganun, I make the point na mabayaran ko siya. No? Talagang pipilitin ko siyang magampanan, no? Kaya lang nga ho, ulit-ulitin ho natin. Wala ho kasing explanation, no? Marami ho silang in-skip na batas, no, na hindi ho nila sinunod, no? Kaya ho ganyan, no? Sana ho ito ho, ulitin ko ha. Sana maintindihan po ng ibang mga manonood, no, na may pagkukulang ho kasi itong mga abusadong online lending apps na to, kaya po, no, nadidelay or hindi nakakapagbayad yung ibang mga kliyente nila. Unang-una ho, hindi ho nila ini-explain eh. Di po ba? Kasi kung ini-explain ho nila yung magiging utang, tsaka yung obligasyon po, wala hong mangungutang sa kanila, kaya ho hindi nila ini-explain yun. Talagang bulaga 7 araw. Very deceiving po yung kanilang nasa ads, no?
Yung mga nasa advertisement ho nila, deceiving ho talaga. Sabihin, 30 days, 60 days, 90 days, 150, 180 days. Diba? Pero pag putok ho ng bola, 7 araw lang. O di kaya sasabihin niya, 60 days. O, pero sa unang 7 araw, 90% ng utang mo, kailangan bayaran mo. Tapos kung ano yung matira, yun ang hati mo sa 60 days. Di ba sira ulo? O. Kaya huwag na kayong magpaloko dyan sa mga bugok na online lending apps na yan, sa mga abusado na yan. Pinakamainam po, unang-una, basahin ho yung mga reviews, yung about this, no? Tapos so, pag kaya sinabi na, no, within 5 minutes, ibibigay sa inyo yung ano, naku po, magtakot na kayo dyan. Ibig sabihin niya, walang proper credit investigation, background investigation, verification, evaluation niya. Talagang pag nakita yung number nyo, is connected sa e-wallet, bibigyan na kayo kagad, padadalang kayo ng pera niyan. Hindi na ho i-explain. Yun ho ang masakit sa ulo dyan. Lalo kung first timer kayo. Diba? Doon naman ho sa mga real owners, alam nyo naman na ho ang patakaran ng mga bugok na online lending apps na yan, wag na kayong manghiram. Wag nyo na hong ulitin. Diba? Kasi wala naman ho tulong sa credit score nyo yung mga yan. Oh. Hindi naman ho, submitting entity yan. Oh, kasi kung submitting entity ho yan at magaling kayong magbayad, magre-reflect yun. Hindi kahit anong galing nyo ho magbayad dyan, no? Pag dumating yung punto na nagipit kayo, wala ho yung ganda nyo ng pagbabayad dyan, talagang aabusuhin kayo niya. Unlike kung sa ibang lending, financing at bangko, kahit papano ho, pag nakita yung record nyo na maganda ang bayad nyo, pakiusapan nyo lang, pagbibigyan kayo. Diyan sa mga bugok na online lending apps na yan, wala. Sinasabi ko sa inyo, totoo ho yan. Marami na ho nakaranas. Kung maaari ho, basahin nyo ho yung mga comment. Napakarami po. No? Sa totoo lang, masakit na nga ako kababasa pero kailangan ko gawin. Kasi pinasok ko ho ito eh. Di ho ba? So ngayon, ginagawa ko na ho obligasyon ko sa sarili ko na kahit papano ho, makapagbigay ho ako ng aking punto, no, regarding ho dun sa tinatanong nyo ho sa akin. Pero hindi ko sinasabi na na sundin nyo or kumbaga hindi ko kayo hinihikayat na tama lahat ang aking sasabihin, no? Mag-ano rin ho kayo, maggawa rin ho kayo ng sarili nyo pong due diligence. Kasi po, hindi naman ho ako abogado. Ako po'y maniningil. Yung lahat po na sinasabi ko dito is base ho sa experience ko. Nagbabasa rin naman ho ako ng mga batas. May mga kabarkada, kumpare ho ako ng mga abogado na napagtatanungan ko rin naman po. Yung sa akin lang is, ang gusto ko ho kasi kahit paano makapag-share ako dun sa aking knowledge, okay? Maibsan, lalo na ho, yung mga nararamdaman po ng mga naabuso nitong mga abusadong online lending apps na to, no? Yung mga bugok na yan. Kahit paano maibsan po natin yung mga naabuso nila, no? Yung nararamdaman na anxiety, depression, no? Tsaka yung emotional stress. Napakahirap po kasi yan eh. Isa yun ho talaga ang nagda-drive sa akin na gawin ho itong mga ganitong klase ng videos, no? Kaya ho, pagka kagaya ng sinabi ko, huwag nyo na hong tangkilikin. Diba? Kasi pahabang tinatalangkilik nyo ho yung mga yan, maglalabasan lang ho na maglalabasan ulit yan. Hindi ho sila titigil. Sa totoo lang, wala naman ho kayo mahihita dyan sa mga yan, kundi sakit lang mo talaga ng ulo. Kaya, uulitin ko po, kung kayo yung first timer, pag-isipan nyo maigi. Okay? Ayokong saklawan ng inyong desisyon, pero ako ho, yun ho ang aking opinion. Kung gusto nyo hong kunin, sige ho, wala akong problema. Pero, lagi kong sinasabi, wala hong kahit sino man tao ang pwedeng sumaklaw po sa inyong desisyon. Desisyon nyo yan eh. Di po ba? May binibinigyan ho tayo ng ating Panginoon na sarili nating pag-iisip, no, para tayo mag-decide. No? So, wala hong ibang tao ang po pwedeng sumaklaw dyan. Okay? Kaya, ako ho, magbibigay lang ho ako ng aking abiso. So, kung baguhan ho kayo, mag-isipan nyo maigi. Kung kayo naman ho nakahiram na dyan sa mga yan, at nanghihiram mo ulit, wag na, tigilan nyo na lang kasi sasakit lang ho ulo nyo dyan.
Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.